Paano mag-refill ng coolant ng Honda Click version 2? Ayan po yung kulat na idadagdag natin. Una, kukuha tayo ng tools na Phillips screw para matanggal natin yung tornilyo doon sa gilid. Pag natanggalan natin, pwede na natin tanggalin ang cover doon sa coolant. So, iti-check natin. Kung makikita natin, mababa na ang kanyang coolant level. So, dapat nang dagdagan. Mapapansin nyo rin na may nakasulat doon na indicator, upper and lower. So, pag nagdagdag tayo, hindi pwedeng mas mataas doon sa upper, hindi rin pwedeng mas mababa sa lower. Dapat naka-level doon sa guhit sa upper. So, hindi pwedeng sobra, hindi rin pwedeng kulang. Ayos. So, ready na. Bubuksan na natin ang ating coolant. Butasan lang natin ng konti. Yung sakong-sakto lang. Para ma-refill na natin. Siyempre, tatanggalin muna natin yung takip ng coolant. Siyempre, di ka naman pwedeng mag-refill ng sarado yan. Isip-isip din. Ayan na. Dahan-dahan. Baka matapon. Uy, natapon na nga. Dahan-dahan. Ay, tapon na naman. Sayang, mahal yun. Okay, continue natin. Dahan-dahan hanggang umabot doon sa level, sa guhit doon sa upper. Hindi pwedeng sumobra, ha? Okay na, linisan na natin. Check din natin yung takip. Baka marumi. Ayan. Then, punasan muna bago ibalik. Tandaan natin, ha? Hindi natin pwedeng buksan itong coolant na to. Yung takip, kapag mainit ang motor, dapat palamigin muna natin. Or else, sasabog to sa mukha nyo, pwede kayong malapnos. So, isip-isip. So, balik na natin yung cover. Pag okay na, i-fit natin na maayos. Then, itornilyo uli. Ibalik ang tornilyo. Higpitan ng Phillips screw. Ayos na. Salamat!